Hello, Armies. This is Seven News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every Lita song through our own life experiences. Annyeong Army! Welcome to another episode of Seven News Euphoria. A Bangtan Army Podcast! Yay! We have a new face! Before Hi! namin siya introduce, I'd like to say na naka-season 1 na po kami. Yes, the final episode. Final episode for season Season 1. So, thank you sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. You know that we're also on YouTube. So, yung mga nanonood sa YouTube na hindi pa namin na-check kung anong views. Thank you for subscribing to our channel and for following us on Spotify. And we have now our guest for this episode, Ate Kitel. Would you like to introduce yourself? So, I'm an army like you. I've been an army since 2017. Pero the catch is, I do not have a sad story becoming an army. Diba? Noong 2017, okay? I do not have a, di ba sabi nila, ano daw, Bangtan, We'll find you. will kapag find kami, you kapag kailangan. Ako wala talaga. Wala akong in 2017. But I was tested on 2020. Yun. That's why, and it was the release of Black Swan. Kaya Black Swan yung Request. tinatawag kong anthem of my life. Oh. Diba? Yun pala ang kanyang Bangtan anthem. Nakakatuwa, no? So, alam niyo naman na we're open for mga guests, ganyan. Kapag meron kayong mga gustong song. Actually, na-plan out na namin ang season 2. Oo. Meron na kaming planned na episodes. I think we'll just share. So, kapag gusto nyong mag-guest, oo, DM nyo lang kami at 7 Lunas Euphoria. Tapos yun, nandito na. Kagaya ni Ate Kitel. Magchichikahan lang naman tayo dito. Correct. Pero parang ito po ay wala sa original plan. Yung request lang ni... Oo, wala siya sa Kitel. line-up. So, nag-adjust kami ganyan dahil maraming absent. Correct. Kung mapapansin nyo, recently, sa mga recent episodes, the OG hosts, nawala ang mga OG hosts, si Tami naman, mawawala daw siya for 3 weeks. So, Joyce and AC, AC, we miss you. bumalik na kayo. Yes, si Prim din pag may time ka na. Yes. At saka dagdag ko lang, si Miss Kitel din, yun nga, isa rin siya sa parang kino-consider na namin na core member. Yes, actually, kasi Ano? part rin siya ng Community, Cafe oo. Euphoria community, ng circle. Oo. So, madaling itap. Yes. Kaya isa kami sa mga makakausap niyo po kapag bumisita dito. Yes. And now, let's move on na sa ating song of the week. Like what Ate Kitel mentioned, it's Black Swan. About the song? Okay, so about the song, Black Swan is a track that recalls the pain of growing distant from one's passion, in this case, dancing. So fitting for the title of the song, a black swan is an event that happens unexpectedly, has extreme impact, and is something of human nature. Yun. Pero actually, ang narinig ko lagi na Black Swan is a ballet. Yes, kasi Diba? dati Natalie Yeah. Portman yung Yes. Oo. opo. Yung ano siya, Yes, movie ayun. siya. Yes. Kaya yun. Tsaka yung parang, saan ba yun? Swan Lake na kwento before. Swan Lake, nung, yes. nung bata pa. So, may ano pa. Pero mas tumatak nga yung Black Swan dun sa movie before. Yes. And now, the story behind the song. During an interview with Billboard, RM gave his thoughts on the message he wanted to impart through the song. So ito yung message niya. Love is not always about the good things. When we love something or somebody, it's like admitting, recognizing all the history that someone or something's got. It could be shades and shadows, maybe some dark sides. Kaya dun sa MV, di ba? May shadow. Yung shadow na na-engulf. Dalawang MV ng Black Swan. Oh, Oh, dalawa siya! Oo! Isa lang, Dalawa. Yung nasa theater? Meron silang MV na na walang yun ang una nilang dinrap.
Yun Hindi yung, ko alam yun. ano yun, walang participation ng Bangtan that time. Parang dancer lang. So Na yung ano? choreography? Parang not exactly choreography, parang dancer sila na ginawa interpretative yung Black Swan ng Bangtan. Oh, kailangan So, namin meron makano. yun. Kailangan Yes. maghanap. Grabe, may Oo, iba kasi hindi pagka 2017 pa talaga, Oo Army. nga eh. Kasi nagsisimula pa lang ako maging army noon dahil 2020. Anyway, so... Ang galing, meron pala nun. Oo nga, hanapin natin Kailangan natin later. may assignment pa eh. Yes, let's play a part of the song. Oh, that'll be my first date. I'll be nowhere so straighter. 이게 나를 더 못하는 감이 내가 숨을 걷어 리에 못한 감이 어쩜 이렇게 한번 죽겠지 감도 But what if the moment's right now, right now Tuloy natin to. And now, ayun. Ang ano lang din, ang isa pa pong parang nakaano sa akin na Black Swan, mas na-appreciate ko siya nung concert na ng PTD. Yes. Grabe yung ano nila, production nila nung sa ano na yun. Yung Black Swan, yung Yes, may feather. may sila, may parang individual shining moment, Yan, di ba? Lumalabas Lumalabas yung ganun. Tapos si Jin yung huli. Siya yung swan. The ending fairy, the swan. Yes. Ay, nagkasama-sama tayong Jin Bayan. Lahat kami mga, finally, lahat kami Jin Bias. Ay, nakalimutan namin yung introduction. Alam niyo yun. Well, you know us, I'm Diane, Augustine, Mrs. Jin, And Kim Sok Jen. Nawala na. Minion Jen, oo. Yan. So, ngayon, So, balik tayo. Magbibigyan kami namin ng aming mga, Yunggi stuff, Yunggi aliases. But, Pero ay wait, Jin bias dun sa, so yung PTD, ang sa akin naman, sa kakanood ko kasi ng mga reaction videos, dahil mahilig ako manood ng mga reaction videos ng Bangtan. Ang dami nang nag-react dito sa Black Swan. Tapos madalas yung mga dancers. Actually, oo. Kasi ako, when Mod 7 came out, is Black Swan talaga yung nagustuhan ko. Kasi talaga yung Mod 7, isa din siya sa album ng Bangtan na lahat talaga ng songs ng bop. songs. Favorite album ko siya. Diba? Kasi diba nandun doon ang Dynamite? Hindi pa. Ay, hindi Hindi pa. pa. Ano ba Parang yung yung On! favorite- On! On Tapos, is my Ego. anthem song. Louder Than Bombs. Nandun Wow, din siya. Eternal. Diba? Eternal. So, Louder. parang ang ganda. Oo. Pero kasi ang Black Swan, sabi ko nga, Black Swan was robbed of Grammys. Sa totoo lang, Totoo, it has totoo. the... For me. Actually, siya siguro yung spring day ng Mot 7. Siya yun. Oo. Ganun ang Black Swan. Ganun yung ano niya. Tsaka, Dating. basta yung vibe, yung sound, lahat, basta yung tunog. One thing kasi na lahat. hindi ko alam kung tinesting ni Big Hit yun that time or wala kasi siyang yun nga yung hindi nyo alam na video. Dinrap nila yun out of the blue. Wala siyang Walang promotion. walang promotion or anything. Ganun yung ginawa. Kaya parang anong nangyari? Kaya kami. Basta lang ibinaba. Oo, basta nila yun ibinaba. Kasi itong parang Black Swan ang naging sa Mod 7, hindi on yung first single nilang inilabas. Black Swan talaga. Pero in fairness din po kasi, yung Black Swan, yun nga, pag pinakinggan mo siya, iisipin mo, parang ang classical naman nito. Yeah. Oo, kasi iba. Pero Iba tunog, siya iba talaga. compare. Tunog niya. Tapos, nung papanoorin mo yung, siguro yung music video na pinanood namin, parang yung interpretation din niya, sobrang, hindi mo dark ba to masyado? Or basta ina-express Actually, nila yung it's feelings one of their, nila. most, Vulnerable for me. hindi, tsaka, ang ganda ng choreography nila. Yun na, Siya yung dahil the best si- choreography dahil nila. Jimin, yun pa. Oo, Yung kay tunay. Jimin na part doon, sabi ko, grabe, ang graceful ni Jimin Doon kasi dito. talaga Doon siya lumalabas lahat ng to think na, halos lahat naman sila, parang, di ba, nasanay tayo, sayaw din nila. Talaga, medyo, Upbeat. opo. Tapos, nung nag-Black Swan na, sabi ko, shucks, grabe, malambot pa rin pala naman yung katawan Lahat nila sila. lahat. Na Oo, talagang lahat graceful sila. kung graceful. Ganon. So, other side of BTS. Yes. OMG. Buti na lang nasama natin to sa season 1. Mm. Yung Black Swan. Isa siya sa parang feeling ko underrated. Underrated siya, yes. Super underrated Oo. niya. Ang ganda-ganda
hindi niya pa kaya? siya, oo, tunay. Ganda-ganda Tsaka may niya. distinct siya talaga na ano. Na And pag- ano to hindi ka eh. yung ano, okay, Black Swan. Oo nga. Yes, Oo, yes. Black And Swan. also, Eh kasi, di ba si RM din yung sumulat Oo, nito. siya. So, personal to sa kanila. True. And also the message behind the song. So, ayun na nga. We'll delve in to some parts of the song by discussing yung mga Mga parts, may points, mga okay. lyrics, ganyan. And then, as usual, we'll have our discussion points, which will start now. Okay, for JK's Introverse, the lyric says, Kakantahin mo daw. Do you think, do you think with me, Kakantahin. do you think, Kailangan may choreography. do you think with me now, what's the thing, what's the thing, tell me now, yeah, wala na. Dahil alam mo yung kanta, kinanta mo talaga. Very good ka dyan. So, have you ever felt so burnt out? Oo naman, siguro, ano na yun, lahat, True. lahat nagiging burn out kayo. Ako, one thing na nakarelate ako dito, pwede ko bang i-share kung bakit ko favorite ang Black Swan? Ganito Sure, kasi yes, yun. yes, yes. Naging ako, I was a teacher before. I was a college teacher in Batangas. And students tend to describe me as a cheerful and happy teacher. Kasi alam nyo, teaching is that job that I really, really love, that passion with. It so happened na when 2014 came, nagkaroon ako ng complicated pregnancy. So, I have to give up on teaching. Pero, it was all worth it kasi kasi parang 2 years din ako nag-struggle mabuntis. So, okay. Pero, nung 2019, nagkaroon ulit ako ng another daughter naman. So, okay na sana ako. Sabi ko, sige, konti na lang. Nalaki na naman si eldest ko, konti na lang. Kaya ko na ulit bumalik. But then came 2020. Pandemic, alam nyo yung 6 months pa lang 6 months pa lang si baby girl ko, nabuntis ulit ako. And that was my breaking point. That was my breaking point. Kaya ang ironic lang, na March to ako nag-PT, na hindi ko talaga matanggap, nabuntis ako. Not because hindi ko mahal yung, oo talaga ganun. Kasi nga, parang paano pa ako nakabangon? Paano pa ako makakabalik sa karir ko? Oo. Sisingit ako mamaya ng Diba? side kwento na related doon. Parang paano pa, ano pa? So, yun yung ko, and March 4 din rap, yung Black Swan na MV. Doon talaga ako nag-breakdown na parang, shit, ay sorry. Okay na. No filter. Kaya na, parang, naintindihan nila ako. Yung sabi nyo na, parang yung, in this one, growing distant from one's passion, in this case, dancing. Sa akin, pitching to. Kasi paano pa ako babalik? Diba? Yun yun. Yun yung experience ko. Kaya ako Feeling ko din, yun din yung challenge sa atin ng mga babae. Oo. Kasi nga, parang kailangan natin i-nurture. Siyempre, yung family, Totoo. and then, yung career. Oo, na mamimili ka minsan eh. Kaya, di ba, sabi nga nila, from before pa, lalo na po sa, generation ng mga parents namin na, parang hindi advisable na magtrabaho din yung babae, di ba? Yun doon sa mga luma. Pero, ngayon kasi, ini-struggle naman natin na, okay, career. How to balance, ganyan. Oo. Kaya siguro po sa akin din, hindi ko na din gaano nga iniisip na, gusto ko ba mag-family or Kasi career-wise, parang mas gusto mo naman siya. Same. Oo, ganun. Kaya lang naman, yun nga. Sabi ko nga rin before, kapag ka-passion mo kasi, hindi ka napapagod. Di ba po? Hindi ka napapagod. Same with me. Kasi kahit po teaching Teaching. Di ba? Teaching. Iba talaga yung feeling na, at saka yung masaya nakukuha ka. mo energy. Yung alam mo yung trabaho masaya ka. Yun Correct. yun eh. Na parang it doesn't matter kung may kinikita ka. Oo. Malaki bang kinikita mo dito or hindi. Pero you get the satisfaction na there are people, parang you are being an inspiration to other, yung students mo nga, ganyan. Kasi they learn from you, they get the Yes. values from you, and then at the same time, technical skills na tinuturo natin sa kanila. Ganon. Pero, yun nga, meron din talagang period na parang if you do not find na, purpose of what you're doing, parang dun ka na rin mababurn out na
kailangan ko pa bang Totoo. gawin to? Kasi Gusto ko pa parang, ba yung for ginagawa? me, passion and purpose comes hand in hand. Mm-mm. Come Yes. hand in hand. So, kapag ka parang kung puro passion ka lang, but you don't know the purpose kung, yun, kung bakit mo siya ginagawa. Okay, gusto mo Oo. siya. Pero kung para saan, ganun. Oo. It's No, easy wala to, it's easy to, yung flame ng passion, it Oo. dies off sometimes. Yes. Kapag ka ganun. Correct po. Kaya kahit yun sa akin din yun nga, both for the teaching at saka yung sa Sun Life. Though I consider them pareho kasi nga I teach people financially Tsaka yung responsibility mo kasi with the other people. Di ba, halimbawa po, teacher tayo. Di ba, ang responsibility mo, turuan sila Yes. kung ano. So, in a way, nakadepend sila sa'yo. Same with being a financial advisor. Advisor. Nakadepend sa'yo yung client mo and kailangan sila i-service. Pero nito, recently, yun nga, siguro nababanggit ko to parang I really feel burnt out na parang, ito pa ba nga yung gusto ko gawin? Or, masyado lang akong, I really value the responsibility at saka yung, syempre, yung trust na binigay sa'yo ng mga people depending on you. Ganun. So, ikaw, ako, napapatanong ko, masaya pa ba ako sa Kasi ginagawa minsan ko? madami ka namang gustong gawin kasi Oo. kulang talaga din ng time. Yun, Totoo. correct. Yun din nga po. So, mababurn out ka O tsaka, tapos yung work mo pang dalawa, Mm-mm. pareho siyang may tao. Yun nga po. Alam mo yun? So, nakakaubos Pareho kang ng may, energy. oo. Sa energy ka. Totoo Ano nga talaga yun. ang social energy mo. Oo. Social battery mo. Social battery na, di ba? Dahil yung dati siguro, dahil extrovert naman ako, parang okay lang. Pero dahil siguro tumatanda Oo, na. tunay yun. No, gusto Kasi ko. ako super extrovert ako, pero ngayon, Diba? nagsha-shutdown ako. Parang, tama na muna, yung muna makipag-usap sa Hindi ko lahat. palagi kami mga extrovert. Kami mga extrovert. Extrovert kami, pero may hangganan. Oo, nalilawag din kami Nakakagod pag na. minsan. Opo. Yun nga, wait add ko lang. Siguro, dumating ako sa period, alam to ng mga ka-cafe ko, kasi nung nag-Siargao kami before, na alam nila na sobrang extrovert ako. Na umabot pala, siguro lasing na ako nung time na yon na dahil nga siguro nagsama-sama na lahat ng stress, na lahat ng burnout, iniiyakan ko na daw. Sabi ko, ayoko na maging extrovert. Napagod ka na sa pagiging extrovert. Nakakapagod na rin pala maging Hindi nakakabago talaga. Oo. Kasi minsan, lalo na yung mga kaibigan mo, pag extrovert ka, ina-expect nila, ikaw yung magdadala ng mood. Ikaw, Totoo. minsan naman, gusto ko lang Oo. din maging receiver, hindi ikaw yung giver, di ba? Gusto mo din maging listener pa Gusto naman. maging listener din. Mahirap sa akin yun dahil kapag katahimik ako, dahil ang RBF kong sikat na sikat, akala ng mga tao, bad mood ako. Di ba? Bad Ganun. May mood, problema. May problema. Galit ka ba? Parang, Hindi ba pwedeng pahinga lang? bigyan niyo naman ako ng chance maging tahimik. Nakakapagod din yun. Nakaka-burn out maging extrovert. Nakaka-burn out maging extrovert. Ako na ba yung sasagot? Sige mo. Sagot ko na ba? At 2014 din. Yung sa akin naman, sa first job ko. So parang feeling ko, I've been a writer all my life. Kasi bata pa lang ako sa school paper, nung grade school, ganyan. Tapos hanggang sa college, dire-diretso talaga siya. So parang, kahit na, teacher din ako by PRC ID. Hindi ko pinractice. Dahil nga, while reviewing for the board, nag-join ako ng web dev company, local lang, so dito. So parang kaming naging pioneer dito sa Lipa, dito sa buong Batangas, na kami yung unang ganon. Tapos, if familiar kayo with Wow Batangas, ako yung 1/4 ng Wow Batangas. So, doon ako parang, alam mo yun, dahil nga lagi kami nagko-cover ng events or may sarili kaming mga events, ganyan. Kapag weekend, wala rin ako sa bahay. So, wala talagang pahinga. Yung schedule ko talaga parang pang-artista. Saan na naman tayo ganyan? Tapos nga, yun, parang ako kailangan ko rin lagi na may energy. Kasi kung ako yung nasa harap palagi ng camera, so parang, okay, sige, ganyan. Game face on. Tapos, bukod doon, syempre, ako yung main writer and editor. So, parang, doon ba katagal doon? 4 years?
And then, nag-start ng 2009. So, 2014, I decided to leave. So, ayun, parang sabi ko, burned out na ako. Kasi parang, Oo. ayoko na, gusto ko may iba namang ginagawa. Ironically, yung sumunod kong job naman sa BGC, ganun din, like, sa blog and stuff. So, digital marketing pa rin. So, yun naman yun. Kaya parang, hindi na ako napapunta talaga sa line of teaching. Kasi nga, masyado na akong nakain ng sistema ng digital marketing. So, since then, digital marketer na ako. I've been doing it for ganun na katagal. So, since 2009. Tapos yun, tapos parang, kasi passion, yung kagaya yung sinabi ko kanina, passion nga siya, ganyan. Tapos, masaya yung job kasi, more on yung main company, we do websites, we create websites. Pero yung Wow Batangas, yun talaga yung kumakain ng energy ko kasi nga, lagi paalis, ganyan. Kasi dapat lagi kayong may new content na i-upload. Yun ang mahirap sa ganun Kasi parang kami yung naging pioneer. Tapos hanggang sa parang dahil naging travel, na rin kami, naging travel authority of some kind, ganyan. Tapos hanggang sa, dahil nare-recognize rin kasi kami ng provincial government. So kapag kami mga ganap ang province, ganyan, kami yung tinatap, ganun, tapos sinagog. Tapos parang okay lang naman. So for us, for me personally, masaya siya kasi yung talent ko, nabubuhos ko doon. So napapakinabangan ko naman siya. And dahil nga marami kaming, ang pinakamalaking supporter namin doon, mga OFW. So yung mga nami-miss ang Batangas. Kasi nga we do live streams din before. So parang gustong-gusto nila na, tapos sobrang fanatic nila, na meron kaming mga wow mataas, Kahoy Wow, Lipagan din kanya. So parang every town, every city, may kanya-kanyang page. So gusto talaga nila na connected sila with their local mga friends, ganyan. Tapos parang, ayun na, parang, wala, binitawan ko na lang. Hanggang sa, okay, bye! Tapos biglang, after a few months, ganun din pala yung gagawin ko. But wala nung mga, at least wala nung mga events na ganyan-ganyan. Tapos parang si Nika. Nika pala. Nika, hi! We have another guest. Sama ka dito. Sa recording ng recording. podcast. Nika ako. Hi, Nika. Ayun, so parang sa akin naman, have you ever felt so burnt out? Maraming beses. Diba? ano siya, lalo na ngayon, Common. common na siya. Oo. So, siguro kailangan lang natin magpahinga. Totoo. Yun ang Mental naman health talaga talaga, yun. natin. Buti na lang nga ngayon, mas open na yung mga tao with yes. yung effect niya sa mental health. Totoo. And yung nakwento ni Ate Gatal kanina, kasi meron akong friend na ganyan. Parang, alam naman niya na medyo na-isosol. Kasi, parang nabuntis siya, tapos, 1 year old na ba yung inaano ko? Tapos parang nabuntis na naman siya. So, parang, ang ano ko sa kanya, parang pagpahingahin mo naman yung buong pagkatao ko. Kasi parang, okay, since naman kami, work from home, ganyan, dahil Kasi remote mahirap employee talaga. naman. Oo. Ang problema, alam namin yung mga pinagdaanan niya, like physically, mentally, yung postpartum Yes. depression, hindi pa siya like nakaka-move on totally. Tapos hanggang sa she got pregnant again. Tapos ngayon, nakalimutan ko kung ilang months na siya. But, yun, parang sabi ko, parang naghalo-halo. So, kaya medyo nagets ko yung, kahit hindi ko siya mahirap. na-experience. Parang, I don't want people close to me na ma-experience yung ganong hirap. Yes, tuna. Kasi ako yata, 5 months na akong buntis, saka ako palang natanggap. Kaya nung buntis ako, wala nakaalam. Walang nakaalam sa Facebook. Ako pa naman, ma-post ako. Yung mga ganap ng anak ko. Wala. As in, gitla na lang sila ng December. Nag-ano ako, sabi nila. Hindi, na ako. Nanganak na ako. Doon ko lang inilabas. Ang nakakaalam lang, immediate family immediate family ko, yun lang. Walang tsaka best friend ko, yung dalawa lang. So, parang sabi ko, wala talaga ako pinagsasabihan. So, sabi nila, kaya nga nung December, tawan-tawa sila sa akin, hindi daw ako nag-gender reveal, nag-baby reveal daw ako. Biglang, hello, may anak ulit ako. Oo, gano'n naman. Parang, may 3 na yung anak ko bigla. Gano'n. Pero ang bilis. Pero meron pa rin po siyang benefit, di ba? Oo naman, hindi naman siya.
Actually, para namang, di ba ganun din naman tong ang Bangtan, na-burnout sila, nananalo sila ng awards. Kasi di ba after, Dynamite, sobrang, kasi kahit ako as a 27 Army, nung nag-Dynamite, ganun ako na, wow, ang sikat nila. Hindi ko alam na ganun sila. Hangang-hanga na ako sa kanila sa DNA kasi na sila, international na sila. Hindi ko alam may Dynamite pa. So parang dun siguro na sila sa success nila. Pero ang kanila naman, since nandito tayo and we cannot let go of that passion, we will work it out. Ako naman, sa akin naman, hindi ko naman pwedeng i-give up ang pagiging mother. Di ba? Out of the two naman, hindi ko pwedeng i-give up ang pagiging mother. Yung pang teaching. Pero kasi, I make it work na lang na sa ngayon, nag-aano na lang ako, nasa thesis writing na lang ako, nag-i-edit na lang ako ng academic papers, nag-consultation, nag-judge sa mga event ng schools, mga gano'n naman. Ayun. Mga academic papers. Nag-check ako. Hindi po gagawa. Hindi ako nag-i-edit lang. Ayoko gumawa. Gumagawa, nag-e-edit. Wala. Ayoko gumawa. Ayong bede, siya gagawa ako again. Ayoko gumawa. Ako magbibigay ng pala. Ako magbibigay ng client. Pwede. Anyways, let's move on to the next verse. This is RM's verse. If this can no longer resonate, no longer make the heart vibrate, then like this may be how I die my first death. But what if the moment's right now? So parang, what do you call this? Ang question pala ito. Was there a time na what made you happy for years made you the loneliest or caused you pain? Ate kita agad. Oo naman. Ito nga yun, yung sinasabi ko na motherhood ko to. Kasi sabi ko, ako nung 2 years ako na nagpa-workout, hindi talaga ako mabuntis kasi PCOS ako. May PCOS ako. So, hindi daw nag-fertilize yung egg ko. Kailangan ko panturukan. Yung mahal na, Wait, may question ako. Butt in lang. Kasi ang dami ko rin mga ganyan nakakilala na meron PCOS gano'n. Tapos nung nabuntis sila, Oo, ganun nga din ako eh. Pero, so parang, gusto ko talaga maging mother. So, I wasn't expected na dito sa third kong anak, magiging ganito yung reaction ko. So, it helps talaga na, ang bait ng partner ko, ang bait ng, kaya talaga you choose a good man. Kasi, kasi kung wala talaga siya, wala ang bangtan, wala yung asawa ko na hindi niya ako sinisi na umiiyak ako, hindi niya ako, ano ka ba? Parang ang sira, ba't ka umiiyak? Hindi talaga sabi niya, okay lang yan, sweetie, ang ganda nga na 3 sila, may pera tayo, ginaganon pa niya ako, na hindi tayo maghihirap, sweetie, wag kang ganyan. Kaya ang ganda lang na may na yun, siguro, na parang, hindi ko in-expect na malulungkot ako, pero binawi ko naman. Kaya siguro, out of all my children, I'm very apologetic to my bunso. Kaya kung friend ko kayo sa Facebook o sa Instagram, siya yung lagi kong mas pinopost ko siya. Kasi nga parang, ang dami kong kailangang i-makeup sa kanya. Parang ganun. Sa bagay. Sa akin naman po, siguro, hindi pa yung teaching at saka siguro yung sobrang, yung pakikipag-usap sa tao in general. Kasi yun nga, una, napapagod ka na rin na minsan, nasosobrahan mo yung effort na ibinibigay mo. Ganun. Oo, na minsan, syempre, hindi mo naman ma-expect na lahat ng tao magugustuhan ka or whatever. Or they don't give the same energy that you give. Correct. So, tsaka yung siguro yung pagiging, siguro on the business side din. Dahil nga, may pagka-impulsive din ako. So, syempre, try ng mga bagay. Dahil, yun talaga, masaya Diyan naman ako try ng mga bagay-bagay. Pero, kumbaga, malulungkot ka or it would cause you pain kapag ka nalaman mo na, hindi siya nag-workout or kaya Ang mahirap pa sa business, friends mo pa mismo yung hindi sumusuporta. Hello, hindi nagla-like. Hi! Hindi ganun talaga, diba? Mayroon ka talaga friends na hindi sumusuporta pag Yes, opo. Kaya, siguro ako nasortahan ko pa. May mga friends ako na. Yes, may friends ako kagaya ni Nika na supportive. Yes, meron naman supportive friends, pero meron din
yung may iba talaga na Nega sila. ina-expect mo, Oo. pero Oo. bakit sila yung ano, kahit ka mag-anak. Actually, Di ba? ganyan. Kaya- Relatives. Oo, kaya ako kapag meron ako may bago na naman akong plano, may bago na naman akong passion project. Correct. Ang nakakaalam lang talaga, yung mga co-work ko. Kasi every meeting, so meron nga kaming personal sharing before our company updates. So kapag alam nila lahat. Kasi hanggang sa na-realize ko, dapat pala hindi lahat ng plano mo. I should share, muna. actually. Wag muna, you let the ball rolling first Yes. before, para hindi ma-jinx. Yes, Kasi oo. yun nga sabi ni Kasi- Juan, nakaka-apekto yung kapag parang feeling mo, but parang, okay, sige. Gumagano Ganun lang yung energy nila, na excited ka. Oo. Di ba? Eh tayo pa naman, since extrovert tayo, we tend to share. Share excessively. Opo. Di ba? Kaya nga kami nagka-podcast. Sobrang share. Sobrang sharing namin. Namin. Tsaka yun din po Extra, siguro, extra. nakakaano din na, halimbawa, yun nga, yung lahat ng binibigay mong effort, ganyan. Tapos syempre, ikaw, dahil gusto mo siya at passion mo siya, hindi mo rin tigilan. Yes. Hindi mo rin naman tigilan. So, I think it's similar din dun sa ating boys, lalo na ng last na festa nila. Diba? So, parang dun mo rin makikita kung gano'n na sila talagang na-reach yung pagod. Yung pagod. Alam na niyo umiyak na yung si message ng Black Swan and ano ba, tear, basta lahat na, parang doon na nila binuho sa Festa 2022. Oo. Kaya nga eh. Yung Parang unang ganun festa namin, mga pandemic army. Ang sakit nun! In-expect mo talaga na masaya yung festa. Tapos biglang first festa. Ina-expect mo yung tour. Yung i-announce. I My know. God. Oo, actually, ganun din yung Tour yung ina-expect ko. Akala ko. Pero parang wala. Kaya pala tayo sinamahan ni Tay yung before noon. Tandaan nyo, yun yung naglaro siya, tapos natulog siya. Yun yung live niya na yun. Oo. Natulog siya, tapos sinasama niya, wait lang. Start na yung dinner, bakit nandiyo pa si Tayo? Ina-senis pa ako sa kanya noon. Kasi parang sabi ko, Sinamahan pala niya tayo kasi nga. Ganun pala yung lalaba. Ganun yung ano. I know. Pero okay naman, masaya naman ako na si Bangtan is nakakagawa ng gusto nila. Correct. especially now. So, yun. Hindi pa pala ako nakakasagot. Kayo, Miss Ako yung sa writing, yun pa din, yung as a writer. So, parang, di ba, ayun nga, nagpahinga nga ako, tapos sa work ko. Ngayon naman kasi meron akong writer sa team. So, I don't write our company blogs anymore. Tapos, di ba meron akong blog, yung Hey Dayan nga. Hindi nga, tamad na tamad. Nagbabayad ako ng hosting every month, pero hindi na ako nagsulat. So parang ang last update, parang noong 2022, dalawa lang published articles ang nandun. Yung una, planners, tapos yun, contribution pa yun ng, ng friend ko. Tapos, December, yung letter ko for Jin. So yun yung last na na-publish ko. Tapos ngayon, October na. Wala, hindi ko na rin siya, Tapos parang nagtataka ako sa sarili ko. Tinatamad ako mag-vlog. Pagka naman nagka-caption ako sa Instagram, mahaba. Yun nga eh. Sana inilagay mo na lang pala diba? doon. So parang, kasi ang taxing para sa akin na, ayan, edit. Kasi syempre, kung familiar kayo with WordPress, ganyan, hindi lang siya Yes. hindi siya kagaya ng Instagram na you type and then you post. You hit submit or post. Kasi kapag WordPress, ganyan, kung ano-ano pa yung mga i-edit, yung format and all, ganyan. Tapos yung what do you call this? Yung pressure na kailangan yung SEO, ganyan-ganyan, mamatch, tapos basta yung keywords and stuff. Tapos kailangan, alam mo yung parang feeling ka kailangan mahaba yung susunod. Feeling ko din, Miss Dayan, parang in general, lalo na ito, na-experience ko nga nitong recent, parang mas ma-feel mo na nabu-burn out ka na talaga, kahit na masaya ka sa ginagawa, kapag ka matindi na yung pressure na nakapatong Yes, sa'yo. pag may pressure siya. Oo. Kapag ka naman kasi wala, okay daw. Oo. Parang okay, hindi ko ito gagawin ngayon. Oo. Kaya yung malaya ka kasi na gawin kung paano mo siya gusto gawin. Pero if someone is already dictating na, dapat ito gawin mo, dapat Oo, ganito, totoo, ito ang no? i-hit mo or ganito, whatever. Oo. Doon ka parang, hindi na yata ako masaya, bakit ganito Ayoko na. Ayoko na. Kapag kami mga ganyan. Oo. Oo. Parang yun nga din. Ang dami kasing metrics na. Wala kang freedom to do. Totoo. So parang, yung one pa pala sa akin, yung events planning. Kasi nga, bilang extrovert, tapos, people person and I love planning. So I used to be a wedding planner on the side.
Tapos parang hindi naman ako naging lonely. Hindi naman siya naging cause ng loneliness ko or ng pain. Pero dahil nga sa pandemic, dalawang business ko yung nawala. So yung events business ko at saka yung skincare and beauty business ko. So nawala siya dahil sa pandemic. Hindi ko na siya binalik. Tapos dahil parang feeling ko, wala na yung passion. Oh. So parang, alam niyo yung, somehow na-pressure ako na parang, ibabalik ko ba to kasi ang daming naghahanap pa rin ng mga products ko, ganyan. Tapos may mga nagtatanong pa rin kung pwede pa akong mag-ayos ng wedding nila. Pero dahil dumaan yung pandemic, nawala na yung passion ko. Ako. So parang ayoko na siyang pilitin, ayoko na siyang ibalik. Kaya ang nangyayari, pero yung pagiging entrepreneur ko, hindi siya nawala. So nag-shift na lang ako from skincare and beauty brand to Seven Cosmos Studio. So dahil nga naging fangirl ako over the pandemic, so ayun na yung direction ko ngayon. Tapos hindi na more on writing, more on, ano na lang, yun na, mga videos, ganyan. Tapos naging graphic designer along the way. Tawan-tawa talaga ako. Alam mo yung parang, naging designer ako. Yun, pero na-enjoy ko naman siya. May nag-open kasi din na ibang mga talents kapag may nagko-close na. Actually, Oo naman. Diba? Oo. Dun sa, so, yung teaching, plano pa rin ba talaga siyang balikan? Sa ngayon, hindi ko pa naiisip. Kasi 2 years old pa lang yung ano ko eh. Actually, sabi ko nga, passion ko rin naman ang pagiging mother. Mahal ko din naman ang Since dream mo pagiging mother. And ano ko isa rin ako sa mother na ayoko magpaalaga. Wala akong yaya talaga eh. Sa Kaya, tatlong yun? wala, ako lang. Ever Hindi, mami ko. Pero yes, ano na yung mami ko? 60 years old. 70 na. So, medyo, na rin siya, mahirap na. Oo, kaya, more on, ako lang talaga. Ako yung nagigising ng umaga, ako yung nag-aayos nagluluto. Hands-on. Naglalaba ng on the side, lahat ako. Kaya, pero maganda kasi minsan na-appreciate ko na, ay, nga, no, ang sarap din palang. Ako lang, pagkadating ng gabi, pagod ka, pero at the end of the day, wow, nagawa ko to lahat para sa anak ko. Correct. Pero, ang pinakamaganda kasi sa case mo, you have a supportive husband. Yes, oo. Husband ko Alam mo, naman. hindi mo na wala kang problemahin sa Oo, asawa. actually, oo. Di ba naman Promise, ganun? hindi ako stress sa kanya. Wala akong stress sa asawa ko. Maswerte. Hindi ko alam kung bakit. Parang sabi nga nila, wala. Siya nga yung biggest flex ko eh, pag sinasabi ko. Kasi hindi ako na-stress sa Nakikita kanya. ko sa kapag kayo yung mga notebooks, Oo. yung sa chat, yung gano'n sa IG. Parang, alam na. Oo, ano ko. Hindi lang siya, Nakikita ko yung mga post nila Siya sa yung IG. post. Sabi ko, sana all. hindi lang ako, hindi siya. Parehas si Yoongi actually. Actually, pareho sila ng MBTI ni Yoongi. Tapos, pareho silang service kasi yung Love language. hindi sila maimek. Hindi ka nila pabatiin, gano'n. Hindi sila Pero talaga naman yung Love na service, love. bigla na lang siya magyayakag ng random dates na, tara date tayo kasi burn out, pagod ka na, tara date tayo. Yun yung mga pinopost kong may bangta na picture. Oo, gano'n. May ina na pa ba? May kapatid ba? Mag-anak ko. Wala, puro babae kapatid nun. Baka kaya siya mabait sa babae dahil puro babae kapatid. Pwede. Ganun. Grabe. Sana all ganyan ang love life. Opo. So, moving to the last part. So, this song has been said to represent the times where Bangtan was having a hard time feeling the resonance between them and their craft or songs. It was a time where some of the members felt burnt out despite the achievements they were able to gain through their music and talent. So, the question: on times that you're burnt out or feeling down, what has been your motivation to move forward or to remind yourself of who you are and what your goals are? Ako naman, thankful din naman ako na ano ba to, parang maayos sa mental health ko. Kasi importante yon. Strong I have a strong mental health na alam ko sa sarili ko na ako lang din yung makakatulong dito. I have support from my husband, I have support from my mommy, pero ako lang talaga magpo-pull out ng sarili ko dito.
Kasi kung hindi, magtutuloy ako sa postpartum depression. Pag ganun, ang siguro yung motivation ko, yung mga anak ko. Kasi kung wala talaga paano sila, ang babata nila, nakadepende sila sa akin. Kung maluloka yung ang nanay nila, ano mangyayari sa kanila? Diba? So, ano yun I have to set aside my worries, my anxiety for them. So, yun yung motivation ko. Good thing na narinig ko yun. Kasi actually, kaninang umaga, may mga thoughts na naman ako. Na parang habang naliligo or nagtutoothbrush, naharap ako sa salamin ko, parang, ano ang purpose of living? Parang yun na naman yung tanong ko. What is my May purpose isasend of ka daw living? kay Jen kagabi. Hindi ko Or na kaya, sabi ko, ano na naman ba ang ano ko ngayong araw? Or ito sa lifetime ko na to. Parang iniisip ko, pag ba na wala rin ako or naging angel ako, let's say, ganyan. Parang, saan ako mapupunta? Worth it ba na mabuhay pa? Kasi naalala ko yung question din nung kay Namjoon nung nakaraan. Yes, na parang, yes. do you wish you were You were dead? dead. Apo. So Sinabi parang niya. napatanong din ako sa sarili ko. Kung gano'n na, kung wala ako, sabi ko, kung dead na ako, magiging masaya rin ba ako na nandun ako sa afterlife or dahil natapos na yung life? Or i-continue mo yung life kahit na hindi mo pa or nalilito ka kung ano ang magiging ano ka, parang gano'n. So, parang ngayon, ano ko nga, kailangan pa nga yung strong ang mental health. Pero feeling ko ngayon, nandun ako sa part na papunta na ako ng depression. Though, dun nga, based dun sa last ko na meron akong mild depression nitong panahon na to. So, iniintindi ko rin na parang ano nga bang kailangan ko gawin? Kasi I could not stay ng ako lang. Hindi ko rin naman siya masabi with anyone. Or parang you wish there is someone that could help you. Parang totoo pala yun. Na parang pag ganun yung state mo, lagi mo sasabihin, can someone help me? Help me. Parang ganun. Yun. Hindi ko makita kung saan ko siya huhugutin. Pero at least, Sa you're aming finding dalawa. the way. Kaya nga. Kaya kami nandito. Kaya parang I look forward nga po ng ngayon. Yung Saturday class ko, wala talaga yun. Pero sabi ko, since kailangan kong lumabas at kailangan ko ng may mga kausap, kailangan, always look forward to Sunday. Nagpa-quiz ka. Yes. Nagpa-quiz ako. Para lang makita ko, na-excite sila. So parang, ano yun? Talaga yun. As a teacher. As a teacher, kasi iba yung feeling, di ba? Meron mga students na parang, quiz na naman or something. Pero dahil siguro ako, nakikita ko sa kanila na nag-e-effort sila in a way para dun sa quiz. Na pagpasok mo na classroom na parang nagre-review, Kasi, ano nga po to, ganyan. Parang nakukuha mo na, ito pala yung small things na reason of living. Oo, there's something Parang na ganun. may ginagawa ka for them. Oo. May nako-contribute ka sa personality nila. You're worth it, diba? Oo. Kaya yun, medyo siguro nahahati pa ako na, is this the purpose of my living or my life? Or naghahanap ako ng yung sarili kong satisfaction na Kasi sabi ko, parang ang nakukuha ko ngayon is yung instant gratification rather than the long gratification or yung mas mahaba. Ganun. Kaya, nasa journey pa ako naman. Meron akong, before ako sumilagbay sa sagot ko, I think you just have yung purpose mo. Sometimes di ba sabi mo nga kanina yung kapag may pressure, di ba? When you do stuff. So, mas nakakabigat. Pero I think you just have to live for yourself for the time being. Yes. You find glimmers. Ano ba yung glimmers? Yun yung opposite ng triggers, di ba? Yes. So, yung glimmers, you find the little things. Yung, kaya pagpasok ko kanina, nakakita ko ng glimmers. Ayun, si Chimmy. Alam mo yun, parang little stuff na that could bring you peace or joy na at that very moment lang. Tapos meron akong gustong basahin. Ang sagot ko kasi sa tanong na to, what motivates me to move forward is realizing that I have or I need or I want to live to love life again. Dati meron akong, alam niyo kapag kunwari magta-type ako or meron akong ipopost somewhere, like kung sinasabi, live to love, love to live. Yun lang naman kasi yung purpose mo. Tapos, medyo mahaba to, hindi ko alam kung ano. Pero ito isasend ko kasi kay Jen, pero basahin ko na lang yung pinakahuli.
Ay, hindi. How to fall in love with life again. Tapos, start looking at people in the eyes twice as much as you already do. Look up from your phone once in a while and just breathe. Become nothing. Float away with the water. Pay attention to the patterns in your life that are causing you to feel things you don't want to feel. And make a change to the boundaries you set for yourself and for everyone else. Basahin ko na lang kaya lahat. Your person will come. Yes, Your maganda naman siya. person will come. Don't go looking for it. Kasi di ba kaya ba tinatanong mo parang, kailangan ba may ganyan, may someone. Correct. Exhale a little longer. Work on things that you know you'll look back at and be proud of. Have a purpose in life that sets your heart on fire. Actually, before kasi, alam ko talaga. Kaya nagulat ako na bakit ako nasa state na ganito ngayon. Kasi all throughout my life, parang nung college pa lang, or kahit nung bata pa lang ako, I see myself of something. Ganon. So parang alam ko na kaagad kung anong gusto kong maging, anong gusto kong gawin. Minsan, hindi ko lang alam kung paano ko siya ma-acquire or paano ko siya gagawin on yung tama-tama. Pero yun siya. Kaya, iniisip ko na parang ba't kaya ako nasa state ngayon na nalito ako sa identity ko na ano bang nga talagang gusto kong gawin or masaya pa ba ako sa mga na gusto kong i-achieve. Parang yun siya. So yun. Kaya, ewan ko rin po. Ano yan? Alam nyo, ako, ang advice ko dyan sa mga huwag kayong huwag kayong sumama sa mga vlog sa mga self-help. Kasi ganun ako, nung una nagano ako ng smart parenting, nagano ako nung mom. My friend Pero from parang, that writer do. pero parang sabi ko, wow, parang kasama ako namang nanay ata. Hindi ako ganito. Ginawa ko, sabi ko, nag-unsubscribe ako sa lahat. Kahit sa FB ko, wala bang, puro bangta na lang yung ko. Tapos puro mga inspirational na lang. Pero hindi na ako yung magdidictate sa akin, anong dapat kong gawin. Kasi sabi ko, anak ko to. Alam ko kung ano to. Ako lang yung nakakakilala sa kanila. So, ganun yun. Parang sabi ko, buhayin natin to. Parang walang, hindi naman, hindi talaga na, okay lang yung mag-advise, pero parang kasi yung self-help books minsan, Medyo mahirap nga rin. Diba? Medyo mahirap nga rin. Yung mga self-help, parang, kailangan ko palang tulong. Oo, diba? Paano ka? Pero parang, pag-isipin mo naman, lang. Ayoko rin. Or kaya minsan, kagaya nun, may sinabi nga sa akin na parang ways kung paano ko siya parang i-overcome. Pero sabi ko, nakakapagod. Gagawin ko na rin kung ano gusto ko Faith gawin. na lang din, faith. Oo. Siguro nga. Singit ko lang din. So, di ba, yung answer ko mismo sa question is to love life again. Yun sa Duna, one of the most trending K-dramas now. Sa Duna kasi, si Iduna, former K-pop idol. So, siya yung main singer, tapos siya yung leader ng group. Tapos, dun sa opening scene, nasa, what do you call this, K-Con in Japan. Basta yun yung malaking stage and ganyan. Parang before pa lang nilang umakyat ng stage, sinabi na niya dun sa lead ng PA, yung parang head ng agency, na ayaw niyang umakyat ng stage. Tapos, a leader siya, ganyan. Tapos parang hanggang saan nangyari, in the middle of the performance, nakahalata na, parang wala, out of sync, ganyan. Tapos, she fell off the stage. Hindi na pinakita if she jumped, kasi parang ang pinapakita doon, may sa sea, parang sa dagat, nalulunod siya. Na parang nagpakalunod siya, ganyan. Tapos, ang reason niya, later on, sa mga sumunod na episode, she can't sing anymore. So, siguro sa Bangtan, ilang beses nangyayari yun, di ba? Sa 2018, ganyan. So, parang may mga ganun nga talagang idols. Tapos kanina, may article pa akong nakita yung headline na si Suzy, yung mismong si Duna in real life, si Suzy, she'll retire at any time from the industry. Hindi ko pa nababasa. Hindi ko lang kung clickbait lang yun or whatever. Pero, come to think of it, idols talaga go through so much pain. Pressure. So much pressure. So, parang kung pwede nga lang talaga na ganun. So, siya, si Iduna, ayun, nung umalis siya sa group, ganyan, kumakain na siya ng chips, umorder na siya ng milkshake and stuff, ganyan. Wala siyang ginagawa buong araw. So, ganun talaga. Parang,
Eh siya pa naman, although idol siya, siya daw ang mga gusto niyang bagay ay the ordinary and trivial things. So parang she found, ang nangyari naman doon, nakakatuwa doon sa review ko pala sa Instagram. May nag-comment doon, in Spanish. So, sana tama yung translation. Basta Spanish yung nag-comment. Tapos may sinabi siya doon sa comment. Nung tinranslate ko, ang nakalagay doon, love saved her. So parang, oo nga, no, yun talaga. So parang siguro sa mga ganun, yung, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, whether pressure sa trabaho or sa bahay, ganyan, parang we all need saving sometimes. And madidiscover din natin yun along the way, kung ano ba talaga yung makakapag-save sa atin. Pero actually, yun nga, it makes sense na love yung magiging Yung ano. sa Kasi kanya, oo. once you love something, you'll work everything para doon. Parang gagawan mo ng totoo. paraan. Yung character niya kasi, dahil parang lahat ng bagay ginagawa niya for the first time. Dahil bata pa lang siya naging trainee, naging idol trainee. So wala siyang experience, wala siyang kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Jungkook. Oo, joke, di ba? Tapos lahat talaga ginagawa niya yung for the first time, gano'n. So parang, tapos dahil ang sa kanya naman, parang inabandon siya ng parents niya, ganyan. So parang feeling niya, lahat na lang, kapag ka meron siyang mahal, parang hindi niya, nakakonfuse siya sa sarili niyang emotions kasi hindi niya alam how to deal with it. Kasi hindi siya, she wasn't loved She before. wasn't loved before. Kaya nung finally dumating yung love, ayaw niyang pakawalan. Tapos, babalik siya sa spoiler. Hindi ko lang spoil. Okay, titigil lang ako dito. Baka ma-spoil ko pa kayo. Panoorin na lang natin. 9 Madali episodes na lang naman. daw. Hindi ko pa rin yun napapanood. Mabilis Sige. lang siyang Actually, i-binge watch. Kaya Mamaya. siguro, balik ko kay RM, yung last yung sinabi dun sa yun nga. Parang nadumaan din siya doon. Maybe Oo. because, kaya strong din yung ano nila eh. I really commend him dun sa live niya na yun. Kasi, Totoo. parang because of his love for his passion, tsaka dun nga sa craft niya, parang inano niya na, hindi, kailangan mabuhay. It's because the love for the army. Tsaka dun sa ginagawa nila. Yun. Kasi alam naman nila yung purpose nila eh. Oo. Diba? Yun nga eh. Tapos, dahil nga, love. Spoiled kasi tayo. Love. Parang gagawin nila lahat for us. Pero ang sa atin naman as armies, tayong may mga armies talaga na iba pa rin ang, Diyos ko, mga pag-uugali. Ano yun naman nila? Lalo na pag mga private times. So, nga lang nagiging human ang Totoo. human ang bangtan. Pabayaan naman nila. Doon na sila nagpapakatao. Parang nagiging Diba? Dahil ba yun dun sa last na video sa GC? Ni galit na si Chayon mo ha. Oo, nagalit si Chayon? Hindi, parang siya yung nagsasabi na back off for eating please. Nagagano na siya, tapos nagpipilit pa rin. Respect the boundaries. Oo, correct. Huwag tayong magdagdag kasi nakakadagdag siya ng pressure and stuff sa... At saka nga kay Teyong, di ba? May nagpunta sa bahay, may dalang marriage certificate. Diyos ko po Prepared ka. naman. Ano naman yun? Oo, sa Oo. elevator, merong application for marriage. Appli- Prepared ka? Baka mamaya baka biglang mamaya si Teyong prepared na Okay siya lang sa naman susunod. maging Meron siya for delulu, divorce. pero wag naman Oo, to the sobrang point na may gagawin ng i-stalk mo na delulu. siya. Saseng na yun. Oo, saseng. At saka parang may balita na matagal na daw siyang saseng ni V. Oo, matagal na daw siyang saseng ni V. Tapos yun. Anyways, yun nga. So, I think that's it for our episode. Finale. Oo. Season finale. This is Black Swan. Any takeaways? Love yourself, Love love yourself. what you do, and Take a rest take when a needed. rest. Oo, diba? Pahinga lang tayo, pero pahinga lang. Laban ulit. Pero lalaban ulit, Lalaban babangon ulit. And kagaya nga ng Bangtan, imagine, 10 years straight, Oo. they've been working their asses off so hard. Tapos they decided to take a break, pero joke lang pala. Oo, okay. Para mas magastos yung break nila, my God. Joke lang pala, hindi naman pala talagang break. Pero ang maganda doon, di ba, parang hinanap nila yung sarili nila. Nag-focus Correct. sila sa sarili nila muna. Oo. Tapos, pero that we all know naman na makaka-contribute siya to the group as a whole. Correct. So, ganun din kayo. Ganun din tayo. If
Tapos meron kang ngayon, pinagdadaan. na-realize ko dahil gaya ano ko to, parang sila rin pala yung nagiging motivation na parang sila nga ganito, ganyan. And Totoo. tapos ano yung na-achieve na nila. So parang bakit ako hindi ko pa nabibigay yung I 100% know. ko and all, tapos ko quit na or whatever. Yeah. So, So, nakakatulong yung mga yung story. yung mga pictures nila na nasa harapan ng work table ko. Nakakatulong yun dahil kapag medyo pagod na ako, tapos tinitingin ako sa mga to. Bakit Banta ng napapagod? ating pahinga. Yes. So, I think that's it for us. We'll wrap this episode and this whole season. Thank you so much again to everyone who's been supporting us all throughout since episode 1 and watch out for season 2. Season Hindi namin two. alam kung babalik, maybe next week, but we want the other hosts to be back. But new faces, yeah, so new army again, guests. as a reminder, you can be a guest sa podcast namin. Just PM us. We'll most likely share yung podcast, yung episodes, yung naka-line up na for season 2. If you're part of the Cafe Euphoria Circle, you'll see that. Tapos kung meron kang gustong song na gusto mong chumika with us, feel free to DM and yun. We'll make And- it for you. Exactly. Thank you so much, Ate Yes, Giselle. thank you for so sharing. much. Babalik pa ba kayo ulit? Oo for season naman. 2? Nag-enjoy ka ba sa guest Oo, mo? yes. Yes, babalik ka for sure sa season 2. And this has been Dayat. Kim Sok Jen. And Ate Kitel. August D, Mrs. Jin. And yes, please follow us on Instagram at 7 Lunas Euphoria. Also on Spotify. So this is on Spotify. Every episode mayroong question na naka-post sa baba. So please feel free to answer that question. Also, we're on YouTube at 7 Lunas Euphoria. Please like, subscribe, and comment. And visit Cafe Euphoria 7. And visit Cafe 47. Yes. Follow them on Instagram and follow us at 7 Cosmo Studio. Madami po kami i-release sa mga budol before the year ends, so please stay tuned. Thank you so much. Yes. And Young Army, this has been 7 Lunas Euphoria. Abantan Army Abangan Podcast. Podcast. And